Tayo po'y manalangin, dakila naming Diyos na mabuti, mapagmahal, mapagpatawad. Maraming salamat po sa araw po na ito, unang linggo ng taong ito. Salamat po sa inyong patnubay sa amin. Salamat sa presensya mo sa amin, Panginoon. Muli kaming magtatalaga ng aming mga buhay sa iyo, Panginoon, sa lugar po na ito. Sama-sama kami na dudulog po sa iyo, magpapasalamat at magpupuri. Tanggapin niyo po ang aming handog, Panginoon, ang aming mga buhay, ang lugar po na ito, ang pagsambang ito, Panginoon Diyos. Inahandog po namin ito sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. At kami po ay sasamba sa Espiritu at sa katotohanan din. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sing hallelujah. Tayo po tayong lahat. Again, seek ye first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ayap ti managdaydayaw. Ikalikagom ti Dios nga apo iti agsao kadagiti amin. Saan kay nga agbudeng adumngeg kadagiti sasao ti Dios. Ororayan mi ken sididingeg kami iti nainsiriban ken nadyusan na sasao ti Dios kadagitoy ket saan na pagbutngan ngem makaidalan. Ti Dios kadada asi aarakob kadatayo. Saan kay nga agbuteng asumangbat iti ayat iti Dios. Siraragsak ken sirarag-ukuma dagiti puspuso tayo iti panagayat na kadatayo. Ti asi ti Dios iti panagbalin tayo mat naasi kadagiti pada tayo a tao. Awawisen na tayo iti Dios ti ruangan na iti langit. Saan kayo nga tukyat wenno agkit-kit iti panangi daydayaw ken kuana. Amin tayo. At datay amin ditoy tapno mapapang-aran iti mapigsa sa sapay dagiti pampanunot tayo ket Mangitanok itinagan ni Kristo. Himno ti panagdaydayaw. Kantayin po natin ng Santo, Santo, Santo.
Santo, Santo, nayawen ka, dagiti sa santo asang sangkamay sa kerubin ken serafin, agparintumengda, agrukbab ken ka, adi umingga. Santo, 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 awagan ka, dati managbasol, gloria iniwen na. Santo, 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 awan pagkurangam, panakabalin, asiken ayat. Santo, 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 Diyos na marswa, langit ken daga, siksikat idayaw da. Santo, 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 manakabalin ka, Diyos sa madayaw, awan ingana. Tayo manalangin. Diyos naming makapangyarihan sa lahat na siyang tumawag at siyang nagkupkop sa amin, Panginoong Diyos, isang mabagpalang umaga po, Panginoon. Lord, salamat po sa panibagong umaga ulit, Panginoong Diyos, na iyong pinagkaloob po sa bawat isang naririto, Panginoon. Isang panibagong pag-asa, Panginoong Diyos, na mayroong kang gagawin sa buhay namin at mayroong kang sasabihin sa amin, Lord. Kaya Lord, nararapat na nandito kami upang matanggap namin lahat ng mensahe mo, Panginoong Diyos. Marinig namin lahat ng mga corrections mo sa amin, Panginoong Diyos, ng mga lessons, Panginoon, na nais mong ibigay sa amin, Panginoong Diyos. But Lord, please, hayaan niyo pong linisin, magpalinis kami, Panginoong Diyos, ng aming puso't isipan sa iyo, Panginoon, upang kami po ay talagang karapat-dapat, Panginoon, na lumuhod sa iyo, Panginoong Diyos, at lumapit sa iyo, Panginoon. Sapagat, Lord, ito yung nais namin, Panginoon, ibigay ang buhay namin sa iyo, Panginoong Diyos, at hindi po maibigay ang buhay namin sa mundong to, Panginoon. Lord, amin pong dalangin ang pagsambang to, Panginoong Diyos, mangusap ka, manguna ka, Panginoon, maghari ka, Panginoong Diyos, sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu, Panginoong Diyos. We invite your presence, O God, sa lugar po na ito, Panginoong Diyos, at sa four corners po na ito, Panginoong Diyos, inaalis po namin, tinatali po namin ang gawa ng kaaway, Panginoong Diyos, upang hindi po makapasok at ang iyong kalwalhatian lamang, Panginoong Diyos, ang maghari at manguna, Panginoon, sa lugar na ito. Ganon din, Panginoong Diyos, dalangin po namin ang pastor namin, Panginoong Diyos, siyang maghahayag ng mensahe mo, Panginoong Diyos, upang aming maunawaan, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay po niya na patuloy na nagiging instrumento, Panginoong Diyos, para po sa mga tupang kagaya namin, Panginoon, ninyo pong ipinagkaloob sa kanya, Panginoong Diyos. Lord, itago niyo po siya sa iyong likuran, sa iyong mapagpalang kamay, upang ang iyong pong kalakilaan at ang iyong pong mensahe ang siyang mahayag at hindi po, Panginoong Diyos, ang mga pagkakamali, Panginoon, ang kapintasan, Panginoong Diyos, ng pisikal na pangangatawan, Panginoon. Salamat po sa umagang to, Panginoong Diyos, at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Sige, makakaupo na po tayo. Para po sa ating Latina ti panagbabawi. Hindi ko makita. Ni Jesus, intatag na ti biyag na tapno maitad kada kayo iti baro a biyag na kan baro anam nama ngam gapu iti kinarasi tayo naglaka tayo ama makalipat iti inaramid na. Iti daytoy kanito ipalagip manan ti Dios iti kinamagayat na ken awisan na tayo ang mangi pakawan kadagiti nagbasulan tayo. Ngayon po ang ating panalangin para po sa paghingi ng tawad para sa ating kasalanan. Niyaman ti naaramid mi nga basol iti sangwanam Apo.
pakawanan na kami kuma, itinagan ni Apo mi nga Jesus. Linisin na kami. Transform us, Lord. Pabaruan ti panunot mi, ti puspuso mi, ti panagsasao mi, ti aramid mi, Apo. Tapno may kari kami, iti sangwanam, Apo Dios. Lord, even the church, forgive us, Father. Forgive the church. Ano man po ang naging pagkukulang po namin. Ano man ang naging pagkukulang nito sa iyong harapan, Lord God. Giyaman kami, iti parabor, kan bendisyon mo kada kami. Bigbigen mi, Apo, nga napakawan kami, itinagan mi, Apo mi nga Jesus. Amen. Amen. Sabi ng ating Panginoong Diyos, sino man po ang sa Kanya ay sumampalataya, magtiwala, tumanggap kay Kristo Jesus bilang Kanyang Panginoon at tagapagligtas, siya ay iniligtas na ng ating Panginoong Diyos at pinatawad. Tayo pong lahat ay tumayo. Pwede po bang tayo ay magkamayan, magbatian? Awitin po muna natin ang song po na ito. So, wag muna tayo magbabatian. Awitin muna natin siya ng buo, saka po tayo magbatian sa pangalawang balik po nito. Okay po ba yan? Sige. Yo'y isang katawan sa harapan ng may kapal. Hinubog ng kanyang alam upang maging kagalakan. Isang Diyos na may layunin at may utos na dapat sundin. Magmahalan, magpatawad, bunga ng pag-ibig, Diyos ang pinagmulan. Sige po, minsan pa. Tayo'y isang katawan sa harapan ng may kapal. Hinubog ng kanyang balat upang maging kagalakan. Isang Diyos na may layunin at may utos na dapat sundin. Mahalan, magpatawanan, bunga ng pag-ibig, Diyos ang labas po tayo sa ating mga upuan. Mo ang iyong kamay, kapit bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Iabot mo ang iyong kamay. Mo ang iyong kamay, kapit bisig sa pagkakaisa. May tampuhan man o kaya'y alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Sa ulit pagkakataon mo, iabot mo. Mo ang iyong kamay, kapit bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Tapusin na at limutin na. Tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Tapusin na at limutin na. Tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Yan, tayo po ay patuloy na magkaisa, magkapit-bisig. Tapusin ang anumang tampuhan. Ano po? Limutin na ito at tayo po ay magkaisa lagi sa paglilingkod, sa pagsamba, sa pagsunod sa atin pong Panginoong Diyos. Good morning po sa ating lahat. Yan. Sige po, tayo mo po ulit sa presensya ng ating Panginoon.
Ayan, amen. Ngayon naman po, mapapanood natin ang ating mga bata. Jesus loves a little children, all the children of the world. No black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Brown and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world.
Ayan, amen. Napakagaling naman po. Hilingin po natin kay Engineer Chairman Frederico upang ipanalangin po ang ating mga anak. Kararagta Bing, manakawaling ken nagnanayon Diyos sa aming nalangitan. Yan man kami king kaapo Diyos, kadagiti presensya man na po Diyos, kadagiti ng ubing. Salamat apo Diyos, iti biyagda manan, mga biyagda apo Diyos. Ta nabalinan dati imay nga, nagdaydayaw ken, hanggang kanta kada kayo apo Diyos. Katawatan ni kuma apo Diyos, kadagiti nga ubing, katikam kuma apo Diyos, iti nananay nga panagdakil da, ikam kumapo Diyos iti nananay nga sursuro da ken kastamat iti nagan nakadakwada po Diyos sapay kumaapo Diyos ta iso na nga kanayon iti magtirababay kadakwada tapno nyaman apo Diyos iti aramiden dati panagdakil da ket nanayon nga nagbubada kadakang apo Diyos una po Diyos ikam karot idati husto nga panagdakil da iti mabing ken panagdaydayaw king kapo Diyos. Surwam ko may da po Diyos iti daydayaw king kami ganayon. Nagito nga ro da po ti dawat biking ka, napatingan nagan mga pisos. Amen. Thank you po. Daydayo ti apo ti biag dagiti ubing tayo kakabsat ken Kristo. Praise God po. Good morning po sa lahat. Happy New Year. Happy po ba ang New Year natin? Amen. Blessed po ba ito and joyful? I hope na naging joyful and blessed talaga ang New Year po. Actually, we are so blessed naman talaga. Dahil tayo po ay dinala ng Panginoong Diyos sa taon po na ito. Amen po. No, so muli po, good morning sa ating lahat. Kitaan tayo dagiti damdamag ken pakasaknan ti iglesia. Next Sunday po, January 11 na ito. Sorry po, hindi na siya na-edit. January 11, 2026. Hilingin po natin kay Sister Jenny Rose. Siya po ang atin pong liturgist. Ang mga acolytes po, si Mr. and Mrs. Allen Ardisani. Yan, so family po ito. So beginning this year, magfa-family po tayo. Ano po, kung sino ang liturgist, family member niya ang acolytes. Okay po? So ganun po ang gagawin natin ngayong taon po na ito. And we will involve every family. So involve po natin lahat ng family. Kaya po, i-encourage nyo po na patuloy natin na i-encourage din yung ating mga kapamilya na sumamba, magpuri sa Panginoong Diyos. No? And let's have our program po, isa sa magiging programa actually natin ngayong taon po na ito ay Each One Bring One. No? Each One Bring One. Yan. No, ti kapamilyam kat hampay nga mapanti church, siguro sila muna ang target po natin. Okay po? And tuloy na po tayo ulit sa atin pong mga prayer meetings. We will have our prayer meeting on Wednesday at 6 p.m. kakabsat. Okay po? No, sapay la ko mga kakabsat, taday ito'y nga tawan, makadwa kayo iti prayer meetingan. One of the most important gathering sa loob ng church ay ang prayer meeting. Ulitin ko po, one of the most important na gathering sa loob ng church ay prayer meeting. No? Ikanyo ko mati panawon kakabsat, ti prayer meeting. No, hantayo ko mga ibaga nga nag-worship akmat idi Domingon okay day giant. No? Sa pala ko may kan tayo ti panawon tayo ti prayer meeting every Wednesday. Amok han kayo unay mat nga busy.
No, alam niyo po, one of Satan's strategy nowadays is to make you busy. Ulitak, one of the greatest strategy ni Satan, itibiyag ko kan biyagyo, is to make us busy. No, busy ak pastor, iso nga hanak nga makaapan. No, pero pag nandun sa bahay, nakatutok lang din naman sa cellphone. No, wala din namang ginagawa. Tapos sasabihin, they are so busy. Ano po? That is one of Satan's strategy. Make you busy para hindi ka makiparticipate sa gawain po ng ating Panginoon. So we are inviting each and everyone again po. Sana maging New Year's resolution natin ngayong taon po na ito. No, yung isang bagay po na ito. And tuloy po yung ating family devotion on Tuesday po. Nasa kina si Sir Michelle po ako ng 6 p.m. And after po sa kanila, ng 7 p.m. nasa Francisco family naman po ako. So this will be on Tuesday. And then, tuloy na rin po yung atin pong lay organizational Bible study dahil unang BS po natin. So lahat po, all organization po ito. No, maging sa mga Bible studies po natin, I hope na bigyan din natin ng panahon po ito. Okay po? Minsan lang naman po ito sa loob po ng isang linggo, no, na tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon is a continuous process. No? Every day dapat inaaral natin ang salita ng Panginoon. No, pero let's have it on Thursday at 6 p.m. Lahat po ng lay organizations from youth to adults. I-set nyo po sana yung time po na ito, 6 p.m., para maki-join at mag-aral po ng salita ng atin pong Panginoong Diyos. This matters, mga kapatid ko. Ulitin, kakabsat kan Kristo, very short na lang yung panahon po natin. Okay po? Very short na lang ang panahon po natin. There are, I think, 10 to 15 countries na po ata ang fully digital. No? 10 to 15 countries na ang fully digital. Pag tayo ay naging fully digital na rin, it means very short na yung ating panahon. Okay po? At kung hindi nyo pag-aaralan, ano ang digitalization, no, na pinag-aaralan natin sa mga Bible studies po natin, baka ma-quote unaware po kayo. No? Kasi very deceiving ang panahon po natin ngayon. Ang digital world, maganda. Wala ka ng perang dadalhin. No, lahat ng transaction, digital na. Hindi ka na maghahawak ng pera, hindi ka na magbabayad ng cash sa kahit anong establishment. No? Pero, come to think about it, mga kapatid ko, that is a satanic program actually. Ang digitalization is a satanic program going through one world government system. So, kung hindi ka kung unaware ka dyan, hindi mo pinag-aaralan, baka mamaya, you are receiving the mark of the beast na hindi ka aware. Kasi inisip mo, okay ang digitalization. So, kasi more on, ang pag-aaral po na gagawin actually talaga natin is more on end times updates. No? Base doon sa mga books na pinag-aaralan po natin. So, please, join us every Thursday. Kakabsat kan Kristo, very deceiving ang panahon po natin ngayon. Kinakailangan tayong nag-aaral, kinakailangan tayong na-i-inform sa mga bagay-bagay na dumarating sa panahon po natin ngayon. Okay po? Ulitin ko po, hindi natin gaanong ramdam, pero marami ng bansa ang fully digital. Okay po? At tayong mga nasa third world countries, susunod din tayo dyan. No? Actually, by 2027 hanggang 2029, yan po ang main target talaga nila. 2030, kakabsat kan Kristo, phase out na lahat ng pera. Yan po ang pinaka-target actually nila. Pero baka mas maging maaga
ang digital system. Po pwedeng by 2027 or by 2029. Fully digitalized na po ang buong mundo. No? At pagka fully digitalized na ang buong mundo, Christians should be aware. Ulitin ko po, lagi kong sinasabi ito, Christians should be aware. Ano po? No? Kasi dyan din nila ipapasok yung marking of the beast. No one can buy, no one can sell without the mark of the beast. Iso nga no, alang-alang, ti pagka-Kristyano tayo, baka hantayo makaumay iti rapture, kakabsat ken Kristo. And you will suffer the great tribulation na pre-announce ng Lord doon sa Matthew chapter 24 na matinding kahirapang hindi pa kailanman nararanasan ng buong mundo mula nung likain ito. So be vigilant, kakabsat, and let us study more of God's Word. Okay po ba yun? Na po? So, ulitin ko po, let's have our Bible study on Thursday at 6 p.m. Okay, at batiin natin yung mga celebrants natin. Yung iba po ay nag-celebrate na pala pero mali yung date po kasi doon sa ating list. Si Brother Lee Jan ay nag-celebrate noong January 1 ng kanyang birthday. No? Si Jang ay nag-celebrate din po noong January 3. Tama po ba ito? Na po, January 3. Yan. Tapos, si Brother Joel ay sa 5, bukas, yung kanyang celebration. Yan. Tapos, ito kasi yung nasa listahan na sinundan ko, pero 10 pala ito. Okay po? Si Denise. 8. Sabi ni Lester kanina, 10 eh. Yan. So, tama pala yun nasa listahan. So, birthday ni Denise, yan na yung na-stock ko sa Facebook niya eh. Kasi alam ko, dibo din ni Denise on January 8. Ayan po. Si Uncle Loca, nag-birthday din daw po noong January 2. Kasi nakalagay doon sa listahan po natin ay January 12, yung kanyang birthday. Pero ang sinusundan na pala niya ay January 2. Yun na po yung date na kanyang sinusundan sa lahat po ata ng mga papeles po niya. So, happy birthday kay Uncle Oka po. Pwede po ba nating awitan ng birthday song, yung mga birthday celebrants po natin? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Amen. Happy birthday po sa inyo. Advance happy birthday sa inyo. Let's continue to pray for world peace, God's divine intervention. Kakabsat kin Kristo, nyaman ti mapasamak, iti daytoy nga tawan, ti biyag tayo. Let's pray po, tayong lahat tayo mukot manalangin. Aming Diyos na mapagpala at mapagmahal, salamat po sa napakagandang umaga po na ito. Napakabuti mo sa amin. Natapos namin ang 365 years. Natapos na ang 3 araw, ika-4 na araw na ito ng taong ito, Panginoon. And yet, buhay kami, malakas, pinagpapala mo, O Diyos. Maraming salamat po. Salamat po sa buong sambahayan na ito ng iyong iglesia sa lugar po na ito. Salamat sa bawat biyaya, pagpapala, Panginoon, na aming tinanggap. Ina-acknowledge namin, Lord God, na walang ibang magbibigay ng mga biyaya ulit sa amin, kundi ikaw pa rin, Panginoong Diyos. You are the source of everything po ng buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, sa nagdaang taon sa buhay namin na hindi mo po kami pinabayaan. Patuloy kaming magtitiwala, sasampalataya, na sa taong ito, Panginoon, ano man ang dala po nito, hindi mo kami pababayaan. Kaya patuloy kami na sasampalataya, Panginoon, magtitiwala, na ikaw ay laging sasama sa amin, Panginoon,
sa lahat ng panahon at pagkakataon po ng aming mga buhay. And Lord, patuloy naming hinihiling ang pagbuhos ng iyong biyaya at pagpapala sa amin pong mga buhay. Upang yung mga biyayang ito ay patuloy naming magamit upang paglingkuran ka sa iba't ibang ministeryo sa aming tahanan, sa aming personal na buhay, sa loob at labas man ng iglesyang ito, Panginoong Diyos. Father God, hiniling din po namin ang patuloy na presensya at pagsama sa amin ng inyong pong banal na Espiritu. Managana ka sa amin, Panginoon. Bigyan mo kami ng patuloy na karunungan, lalo tigit, Lord, sa mga sitwasyon na nangyayari at nagaganap sa paligid namin, Panginoon. Ano man ang nababalitaan namin, maging marunong kami, Panginoong Diyos, maging mapanuri kami, Panginoon, dahil sinabi mo sa iyong mga salita, we need to test everything, Father God. We need to test every spirit, Panginoon. If ito ay kalooban mo o hindi sa buhay po ng bawat isa sa amin. Kung ito ay gawa mo o hindi, Panginoong Diyos, na pwede naming makita o pwede naming ma-experience sa amin pong mga buhay, Father God. Bigyan mo kami ng pangunawa, karunungan, Panginoon, sa lahat ng sitwasyon o panahon o pangyayaring darating sa mga susunod pa na araw ng amin pong mga buhay, Panginoong Diyos. At lagi nawang maging handa ang bawat isa po sa amin. Magbantay, Panginoon, hanggang sa mangyari ang rapture, ang pagdagit, Panginoong Diyos, sa bawat isa na matapat sa iyo, hanggang sa mangyari ang bagay po na ito, Panginoon. Lord, bigyan mo ng patuloy na kapayapaan nawa ang komunidad na amin pong ginagalawan. Hiling po namin at pagsamo namin ng pandaigdigang kapayapaan pa rin, Panginoon. Alam namin na meron mang agenda, O Lord, ang mga elite, meron mang agenda, Panginoong Diyos, ang nagpropromote ng New World Order. Pero alam namin na nasa ilalim pa rin ang lahat ng iyong kapangyarihan, Panginoong Diyos. Kung ito ipapahintulot mo, mangyayari ito, Panginoon. Pero kung pahabain mo ang panahon pa, Lord God, posible pa rin na mangyari ang paghaba ng panahon bago matupad ang mga propesiya, Panginoong Diyos, na naisulat sa aklat ng buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy kami na palakasin, bigyan ng katatagan sa amin pong pananampalataya sa iyo, Panginoong Diyos. Sinasamo namin, Panginoong Diyos, na sa lahat din po ng aming mapagkukulang at pagkakasalang nagawa, patawarin niyo po kami at pakalinisin, Panginoon. At sa amin pong pakikinig ng iyong mga salita, patuloy nawang maging bukas ang aming mga puso at isipan upang ito ay tanggapin, Panginoong Diyos. Sa pagtanggap namin ng sakramento ng banal na komunyon, Panginoon, muli nawang mapalalim, mapanibago, Panginoong Diyos, ang amin pong pagtitiwala, pananampalataya at pakikikugnay sa iyo bilang ang Panginoon at tagapagligtas po ng aming mga buhay sa pangalan ni Jesus, o Diyos. Lord, ang lahat po ng ito'y tinatalaga namin sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Amen. Una sa amin akararat iti Diyos sa napnuan ipag iturong mo to'y kararwak ken amaanapnot ayan urayek ti bindisyon na sililintek si tatal na ken Kristo anak na mangisalakan ti parswa. Hinili ko po na lahat tayo tumayo. Sa pagbasa sa bahagi ng banal ng kasulatan, makibukas po kayo sa akin sa aklat ni Joshua, chapter 1, verse 9.
And then, jump po tayo sa Deuteronomy chapter 31, verse 6. Sa aklat ng Joshua, chapter 1, verse 9, ganito po ang kanyang sinasabi sa wikang Ingles. Have not I commanded thee, be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Lipat po tayo sa aklat ng Deuteronomy chapter 31. Verse 1. Deuteronomy chapter 31, verse 1. Ganito po ang kanyang sinasabi. Nagpatuloy si Moses sa pagsasalita sa mga Israelita. Ang sabi niya, verse 2, 120 taon na ako ngayon at hindi ko na kayo kayang pamunuan. Bukod dito, sinabi sa akin ni Yahweh na hindi ako maaring tumawid sa Jordan. Ito po ang salita ng Panginoon, ating pagbubulay-bulayan. Amen. Amen. Di sa sao anaragsak sao ama mabiyag. Di sa sao anaragsak sao ama mabiyag. Tayo po sa presensya ng Lord. Yan, mapapakinggan naman po natin ang mensahe ng awit mula sa TNMC Youth Choir.
Purihin po ang Panginoon sa mensahe ng song po na yun, Worthy is the Lamb. Karapat-dapat na purihin ang Panginoon, sambahin, pasalamatan. Above anyone else, He is worthy, kakabsat ken Kristo. So tuloy tayo, ti agdayaw, kaya nagyaman iti Apo, kakabsat ken Kristo, baban iti panagdangag tayo, iti sasao ni Apo Dios. Kada tayo nga maibingay, based on Joshua chapter 1 verse 9, and Deuteronomy chapter 31 verse 1. Kakabsat ken Kristo. Tayo po ay yumuko, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa umaga pong ito. As we meditate sa iyong mga salita, Panginoon, patuloy niyo pong buksan ang aming mga puso, bigyan kami ng pangunawa, bigyan kami ng karunungan, Panginoong Diyos, upang ang bawat salita ang amin pong maririnig, magbigay ng paalala, revelasyon sa amin, Panginoon, paano kami magpapatuloy sa taong ito ng may lubusang pagtitiwala po sa iyo. In Jesus' name, Amen. Amen. Muli po, good morning sa ating lahat. Let's meditate on a theme, a year of overflowing grace and divine setup. A year of overflowing grace and divine setup. Naniniwala po kayo that God's grace will continue to overflow sa buhay ninyo? Hindi kayo naniniwala. Sinong naniniwala? Mahina. Sino pong naniniwala? Actually, pinakikinggan tayo ng Lord kung naniniwala tayo o hindi. No? Kung naniniwala pa ba tayo that His overflowing grace will continue sa buhay ng bawat isa sa atin ngayong taon po na ito. Amen po? Kaya pagka sumasagot po tayo, dapat malakas lagi. Ano? No? Amen. Amen po? Amen. Naniniwala tayong lahat. No? This is a year of overflowing grace. Nung nagme-meditate ako sa message po na ito, sumagi sa akin kasi the other day, nag-browse ako ng aking Facebook. Merong mga nagre-reveal na ito daw 2026 ay magkakaroon ulit ng another pandemic. No, I don't know kung it will happen o hindi. Kasi minsan po, ang Panginoong Diyos, kapag may ginagawa ang kaaway, nire-reveal naman ito ng Lord. No, meron siyang mga pinag-re-revealan nito. Meron nag-i-expose, kumbaga, ng posible na mangyayari. Pero we do not know pa rin, kung mangyayari ito o hindi. Kaya itong mensahe na ito ay napakahalaga sa buhay po ng bawat isa sa atin kasi pag-uusapan din po natin yung tinatawag natin na divine setup. No? Based on the life of Joshua and Moses. Bakit mahalaga ang bagay po na ito? Listen to me very carefully, mga kapatid. Maiksi lamang po ito, no? Pero alam kong mahalaga ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Every New Year po kasi, it brings uncertainty sa atin. It brings challenges pa rin. Pero wag nating kakalimutan pa rin na every New Year may dala pa rin itong mga opportunities. May mga good opportunities pa rin naman na dala ang New Year sa atin. And pagka binabasa natin ang salita ng atin pong Panginoong Diyos, ang future natin, sinasabi ng Panginoong Diyos, ay dapat nakadepende sa faith lagi natin sa Panginoon. Hindi nakadepende sa fear, no? Kundi nakadepende lagi yung future natin sa Lord kasi ang future natin ay governed ng Panginoong Diyos. No? Kontrolado ng atin pong Panginoong Diyos, no? At yung message na to, hindi lang niya tayo papaalalahanan na si Lord ay ang nagdala sa atin sa taon na ito. Hindi lang niya tayo merely dinala sa taon na ito, pero meron siyang divine setup para sa akin at sa iyo sa taon na ito. Amen po? So, this year is a season of new beginning sa buhay ng bawat isa sa atin. No, ang meron sa taon na ito, pwedeng challenges, pwede ring opportunities.
Pero one thing that God assures us, kakabsat kin Kristo, ang success mo sa taon na ito, hindi nakadepende sa strength mo, sa ability mo, sa knowledge mo, sa wisdom mo. Okay po? Gusto kong bigyan ng din ang success na pwede nating ma-acquire ngayong taon na ito ay nakadepende sa obedience and faithfulness mo sa Panginoon. Nakadepende yan if you will obey more and be faithful more sa Lord. Kasi pagka nag-obey ka at nagiging faithful ka sa Lord, it means you are abiding in the presence of the Lord. And abide tayo, iti presensya ni Apo Dios, kakabsat kan Kristo, it follows abundance. It follows grace. Okay po? It follows deliverance. No? It follows, sa madaling salita, blessing. If we abide in the presence of the Lord. Now, tingnan po natin yung historical lens ng text po natin. Nasa critical na kondisyon nung ni-receive ni Joshua yung command ng Lord sa kanya. Doon po sa Deuteronomy kasi, malapit nang mamatay si Moses, ano po? Actually, doon sa pagtawid nila, doon sa Jordan River, hindi na kasama rito si Moses. No, hindi na siya pinayagan ng ating pong Panginoong Diyos na makasamang tumawid kasama ng buong Israelita. So dito, nasa critical transition, nung tanggapin ni Joshua yung leadership position. Okay po? Hindi niya na nakasama si Joshua. Yung kanilang wilderness journey ay matatapos na. At mas magiging mabigat yung season na darating sa kanila. Kasi they need to conquer kingdoms bago nila tuluyang makuha ang promised land. Ano po? Pero ang assurance ng Panginoong Diyos kay Joshua, hindi siya magtatagumpay sa kanyang sariling kakayahan, kalakasan, galing, kundi sa pagsunod, pagtatapat, at pananatili niya sa presensya ng atin pong Panginoong Diyos. No? Kaya ngayon taon po na ito, God is reminding us, mga kapatid ko kay Kristo, you will never be successful kung hindi mo gagawin ang tatlong bagay na ito. Hindi ka magiging obedient, hindi ka magiging faithful, at hindi ka mag-a-abide lagi sa presensya ng Lord. No? You have to abide in the presence of the Lord. Kasi when you abide in the presence of the Lord, God's presence will go with you everywhere you go. Saan ka man pumunta, kasama mo ang Panginoon. Now, tatlong bagay, yun nais ko pong ihatid pa sa buhay ng bawat isa sa atin. Maiksi lamang po ito. No? Paano natin gagawin yung mga bagay po na ito? Anong pinapaalala sa atin ng Panginoong Diyos? Katulad ni Joshua, number 1, binigyan tayo ng command ng Lord. God's command establishes divine setup sa buhay natin. May command na binigay ang Lord sa kanya. Sabi niya, have I not commanded you? Ano yung command na yon? Be strong and be courageous. So sa buhay ng bawat isa sa atin, lagi pong may command ang Lord sa atin. Laging sinasabi ng Lord sa atin, have I not commanded you? In every situation na pwede nating ma-experience, in every opportunities, in every success, lagi nating isipin yung word ng Lord, have I not commanded you? Merong command na binibigay lagi ang Lord sa atin. At yung command na yon, mga kapatid ko kay Kristo, ini-establish niya yung tinatawag nating divine setup sa buhay natin. Days are uncertain, ngayong taon po na ito, pero it can become certain. Bakit? Kasi merong divine setup na tinatawag po tayo sa buhay natin. Okay po? Hindi pinangako ng Lord. Ulitin ko, hindi pinangako ng Lord, ngayong taon na to, you will never experience challenges. Hindi yon ang pangako ng Lord sa atin. Ano po? Meron ng divine setup ang Lord sa buhay ko
meron ng divine setup ang Lord sa buhay mo ngayong taon. Kinakailangan lang, lakaran natin yung in-establish ng Panginoong Diyos na setup po na ito sa bawat isa sa atin. Kasi, yung setup na ito yung purpose talaga ng buhay ng bawat isa sa atin. Amen po? Tingnan niyo po yung kay Joshua. Before naging successful si Joshua, ipinosisyon muna siya ng Lord. Naunawaan? So I believe God will position you first bago niya ibigay yung mga possessions na nakaprepare sa atin. Okay? He will position you first doon sa divine setup, bago niya ibigay yung tinatawag natin na overflowing grace ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. At minsan, ipinoposisyon tayo ng Panginoong Diyos bilang isang mananampalataya doon sa isang gawain na kinakailangan nating gawin. No? So God can bestow us, may bigay ng Lord sa atin yung mga possessions na para sa atin. So ano ang sinasabi nito? You have to position yourself muna. No? You have to position yourself muna. Okay po? Actually, napakahalaga po na hinihiling natin sa Lord yung appointment ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngayong taon po na ito, no, I encourage you to ask God, Lord, saan mo ba ako i-appoint ngayong taon na ito? No? Alam niyo po, napakahalaga ng appointment na ito ng Panginoong Diyos sa buhay natin. No? Kasi when you are appointed by God, God will surely bestow His overflowing grace. What I mean is, kung magpapagamit tayo sa Panginoong Diyos ngayong taon po na ito, Lord, anong ministry mo ako i-appoint? Anong ministry ang gusto mong gawin ko ngayong taon po na ito? Because when God appoints, He also bestows grace and blessing. Never na nag-a-appoint ang Lord sa isang tao, sa isang ministry, na hindi niya binibistow, hindi niya binubuhos yung kanyang grace and blessing. Never kang i-appoint ng Lord na iiwan ka din ng atin pong Panginoong Diyos. No? So when God commands, mga kapatid ko, He establishes the setup. So alam natin na pagka tinawag tayo ng Panginoong Diyos, alam natin na kasama natin ang Panginoon. Pangalawa, God's presence releases overflowing grace. God's presence releases overflowing grace. Again, ulitin, kakabsat. Pagka nag-abide tayo sa presensya ng Lord, nasa presensya ka ng Panginoon. Okay po? No? At pagka tayo nasa presensya ng Panginoong Diyos, actually, doon sa presensya ng Panginoon, yan nire-release yung overflowing grace and blessing po niya. Without you, kung wala ka doon sa presensya ng Lord, hindi po pwedeng buhusan ka ng Panginoong Diyos ng kanyang overflowing grace. Amen? No? Ang grace na to, kapatid ko, kailangan ko to, tsaka kailangan mo to. Grace will deliver you. Grace will heal you. Magkaroon man tayo ng karamdaman, may healing grace ang Lord dyan. Magkulang ka, may grace ang Lord dyan. Magkaroon ka ng iba't ibang pagsubok sa buhay, may grace ang Lord dyan. Yun yung tinatawag natin na overflowing grace. Anumang aspeto ng buhay ng bawat isa sa atin. Kasi kung blessing ang pag-uusapan natin, kakabsat kang Kristo, minsan nakatutok tayo sa material at financial blessing. No? Pag wala ka ng material and financial na blessing, minsan di na natin pinapasalamatan ng Lord. Pero hindi lang yon. Ano po?
no? We are talking about grace ng Panginoong Diyos. At kapag ang presensya ng Panginoong Diyos ay nasa sa atin, dito nire-release ng Panginoong Diyos yung kanyang overflowing grace. Tingnan niyo po yung second phrase niya. The Lord thy God is with thee. Sabi niya, have I not commanded you, be strong and courageous? For the Lord thy God is with thee. Kasama ninyo ang Diyos. And alam nating lahat, God is the source of our strength. God is the source of grace sa buhay po ng bawat isa sa atin. Grace flows where God's presence is. Ulitin, kakabsat, kung wala ka doon sa presence ng Lord, hindi ka bubuhusan ng Panginoong Diyos ng kanyang sufficient and overflowing grace. Totoong sumisikat ang araw sa masama at mabuti. Pero iba ang blessing and grace ng Lord sa obedient, faithful, and nag-a-abide sa presensya niya. Okay po? No? Tingnan niyo po yung mga Israelita. Israel crossed Jordan not by their might. Not by their own might, but by God's power. Sa kanila ba nanggaling yung paghahati ng Jordan River? No. Ano po? Sa kanila ba nanggaling yung paghahati ng Red Sea? Kasi dalawang hatian po yan eh. Una yung Red Sea, tapos yung Jordan River. Hindi lang isa na naghati ang tubig na ito, kundi dalawang beses, ano po? Dalawang account na nahati ang dagat, mga kapatid ko, ang river. No? At hindi ito nangyari dahil sa galing ni Joshua o ng mga Israelita. It happened by God's power. It was God's overflowing grace sa mga Israelita. No? Pangatlo po, and last, balikan natin yung 1 and 2, God's command establishes set up sa buhay natin. Wala tayong dapat alalahanin sa buhay. Ano po? Lahat ay nasa order na ng Panginoong Diyos ang buhay natin. Naka-order na yung trials mo, naka-order na yung challenges mo, naka-order na yung opportunities para sa'yo, naka-order na yung success para sa'yo. Need mo lang mag-abide, mag-obey, maging faithful. Now, anong gagawin po natin? Sabi ni Lord, be courageous. Be strong and courageous. Courage should be our response doon sa setup na to ng Panginoong Diyos sa atin. Okay po? May setup na si Lord sa buhay natin eh. Kaya hindi ka magsisetup ng buhay mo. No? Hindi ikaw ang gagawa, kakabsat, ng plano mo sa buhay mo. Kinakailangan lahat yan nasa setup ng Lord. Kasi kung ikaw ang gagawa niyan, ikaw mag-iisip, no? You are making your own setup. And you are setting aside yung setup ng Lord na mas maganda sa buhay natin. No? So anong gagawin po natin? No? Ang gagawin natin is to be courageous. Na yung setup na Lord ang susundan ng bawat isa sa atin. Huwag yung setup mo. Yung setup ni Lord. Yung disenyo ng Panginoong Diyos. Ano lang ang gagawin mo? Ano lang ang response natin? Maging strong and courageous. Bakit sinasabi ni Lord dito? Kasi there are challenges. Okay po? May opportunities, may success, pero sa isang banda may challenges. So you have to be strong and courageous. No? Actually, ang faith, makikita yan sa atin kapag puno tayo ng courage. Without courage, no, hindi tayo mag-move on kasi. Hindi tayo mag-move forward. Pero pagka ikaw ay courageous, kakabsat ken Kristo, anyaman ti mapasamak, no, you will obey, you will be faithful, and you will trust God's setup. Kasi God's setup sa buhay natin demands obedience. Ulitin ko po, yung setup ng Lord sa buhay ko at sa buhay mo, it demands obedience. It demands obedience. Yun ang bala ni Joshua, bakit siya nakapasok
sa promised land. Si Caleb, ganon din. Yun ang naging bala nila. Na po, kaya napasok nila ang lupaing ipinangak ko ng Panginoong Diyos sa kanila. Mga kapatid ko kay Kristo, hindi aksidenteng buhay ka, buhay ako, nandito tayo ngayong taon po na ito. It was all because God has set up everything sa buhay natin. Ang tawag minsan po natin dito, divine order ng Lord. Sa buhay ko at sa buhay mo. It is divinely ordered by God. No? So pagkatiwalaan natin yung order na ito, yung setup na ito ng ating Panginoong Diyos, at patuloy nating sagutin yung panawagan ng Panginoong Diyos sa atin. Move forward, boldly, courageous. For the Lord your God guarantees us overflowing grace and victory. Ulitin ko po, move forward boldly and courageous. For God guarantees us, whatever happens, He guarantees us His overflowing grace and victory in our lives. Let us not forget, God has ordered everything na sa taong ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Let us trust God's setup. Let us be more obedient, be faithful, and stay in the presence of the Lord. This is the word of the Lord para po sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sige po. Praise God. Tayo po ay patuloy na maghanda sa gagawin ng Panginoong Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Let us prepare our hearts and our body, our mind para tanggapin ang mga elemento ng komunyon, simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. No, tinatawagan ko po, dalawa lang po muna ngayong taon po na ito. Tinatawagan ko po si Jen at si Lester na mag-assist sa akin sa komunyon ngayong umaga. Tiapo at dakada kayo, itagayo dagiti puspusoyo, agyaman tay tiapo a Dios tayo, isot may tutop na imbag ken may parbeng, iti kanayon kan sa dinuman nga aramiden ti panagyaman ken kauapo, ama nakabalin amin, na marsway ti langit ken daga. Isot agtitimpuyog kami, amang ibalikas, Santo, 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 Diyos sa nabileg, langit kandaga, napnot gloriam sa jay kangatwan. Nagasat dagiti umay, itinagan ti Apo, iti kangatwan. Apo na santuan ken bindito, ni Jesucristo nga anak mo, kasimpakam mo ti ministro iti pamati. Iparukpok mo ti spiritum kadagitoy at tinapay ken arak, ita ken tiagnanayon. Amen. Amen. Ken amen. Kararag tayo ti kararag nga amami. Amin tayo. Amami nga das ka sa dilangit, may daydayaw kuma tinagan mo, umay kuma ti pagariam, maramid kuma ti pagayatam. Kas sa dilangit kasamat ditoy daga. Ited mo kadakam ti taraon iti naldaw, ket pakawanan na kami kadagiti utang mi. Akas met pamakawan mi kadagiti nakautang kada kami. Ket di na kami iyag ti panakasulisog, no di ket isalakan na kami iti dakas. Sika ti ari, manakabalin ka, may daydayaw nga awan inggana. Amen. Amen. Gapo tada may sa tinapay, datayo, uray adu tayo, kat aglakam tayo, iti may sa tinapay. Kat tinapay, apisyen tayo, iso ti panakairaman tayo, iti biyag,
ni Kristo. Agyaman tayo iti kopa, tamalakaman tayo ti dara ni Kristo. Amen. Amen. Lahat po ay inimbitahan na tumanggap ng banal na komunyon. Unahin po natin ang mga bata. And then, dito po tayo lahat sa gitna. Ano po? Isang line lang po tayo. And then sa gilid na po tayo babalik sa atin pong mga upuan. Okay po? Sige. Sige, both sides.
Tayo magpasalamat sa Diyos. Panginoon, maraming salamat po. Again, we receive and partake the Holy Communion, simbolo ng iyong katawan at dugo, Panginoon, na nabuhos at nabayubay sa krus ng Kalbaryo. We praise you, Father God, sa pakikiisa na patuloy po ninyong ginagawa sa buhay po ng bawat isa. Lord, salamat po. Salamat sa pagtanggap. Salamat sa healing sa aming katawan at sa aming kaluluwa. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Panangitan tibiyag kan pagyaman. Iti tayo yakan ito gundaway tayo iti mangipiksa iti panagyaman kapu iti adu a parabor ken bendisyon nga entad ti Apo kada tayo. Itad tayo kadagiti daton sagot ken panagyaman tayo buyogan na ni ti dadalos a puso ken panunot tayo nga awan ti pakapilawan ken pakabablaawan iti sangwanan na. Ito po ang panahon ng pagbibigay natin ng ating mga ikapo, tithes, offering, pledges. Sige po, let's do it silently po. Isama po nating ihandog yung ating mga buhay sa Panginoon. Tayo po ay maghandog silently sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po natin ito. To'y sagot na yegmi, nagtaod ako kwa, nalerto kada kami, dakam ti agaywan. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy niyong ibinuhos po sa amin ang inyo pong grasya at pagpapala sa aming mga buhay. Salamat po't naabot namin ang taon na ito at patuloy na nagagawa ang pagsamba at ang paghahandog ng amin pong mga buhay. Lakip ng buhay namin ay ang mga bagay na ito na patuloy naming itinatalaga sa iyo, Panginoon. Salamat po sa mga biyayang financial
na inyo pong ibinubuhos at pinagkakatiwala po sa amin. Ngayon naman po, bilang bahagi ng aming pagsamba, amin itong itinatalagang muli sa iyong dambana, Panginoon. At magamit muli, Panginoong Diyos, sa lahat ng ministeryo, gawain ng iyong iglesia, sa loob at sa labas nito, Panginoon. At iniling ko po na patuloy na bumuhos pa ang umaapaw mong pagpapala sa bawat kamay na nagkalob at nagtalaga nito, Panginoon. Patuloy nilang maranasan ang siksik, liglig at umaapaw mong pagpapala sa kanilang mga buhay, O Diyos. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Himno pa nagserbi, kantahin po natin ang tunay kang matapat. Sige, manatili na po tayo nakatayo. Tunay kang matapat, Diyos namit Ama, di nagbabago, di nag-iiba. Maghapon, magtanghali, mag-umaga, sa buong panahon matapat ka. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas ang iyong kabutihang walang bukas. Tunay kang matapat sa paglingap, nag-araw, tag-ulan at ang tagalim, araw-buwan, itubig sa gabi, nag-aawit ng lagi sumasaksi sa katapatan mong anong laki. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw aking namamalas ang iyong kabutihang walang kupas. Tunay kang matapat sa paglingap, kapatawaran at kapayapaan, mga pangako mong umaakbay. Lakas ngayon, pag-asang sumisilang, ang lahat ng ito'y iyong bigay. Tunay kang matapat, matapat, araw-araw aking namamalas ang iyong kabutihang walang kupas. Paglingap. Salamat sa iyong katapatan sa buhay namin, Panginoon. Salamat po sapagkat kami ay iningatan mo sa loob ng isang taon. Inihanda sa taong ito, Panginoon, sa pamamagitan ng sufficient and overflowing grace mo sa buhay namin at ng divine setup, Lord God, sa lahat ng mangyayari sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. You ordered everything sa buhay namin. Kaya hindi kami kinakailangang magamba, mag-alinlangan, matakot,
sa anumang panahon o sitwasyon na darating po sa amin. You've ordered everything, Lord God. Kahit yung mga pagsubok na pwedeng dumaan sa amin at maranasan namin. Yung mga challenges, Lord God. Even opportunities and victory ng amin pong mga buhay. Lahat ng ito ay na-set up mo na para sa amin, Panginoon. Ang kailangan na lang namin gawin ay patuloy na sumampalataya, ilagay sa pagkilos ang aming pananampalataya ng may katatagan, hindi ng takot, ng may lakas ng loob, hindi ng kaduwagan, Panginoon. Yamang alam namin, Lord God, na sa bawat steps na aming gagawin, lagi kang nandun, Panginoon. Hindi mo kami iiwan, Father God. And so, Lord, give us a heart na laging sumusunod sa iyo. Ano man ang command mo sa amin, Panginoon, na lagi naming naririnig at nababasa sa iyong mga salita. Lord, give us the strength to follow each command, Panginoong Diyos. Maging bold, Panginoong Diyos. Mag-stand firm na sinusunod ang lahat ng ito, Panginoon. Katulad ng sabi mo kay Joshua, Panginoong Diyos, ikaw ang nag-command sa kanya. Ikaw, Panginoong Diyos, ang nag-utos sa kanya. At kapag sinunod namin ito, Panginoong Lord, may establish yung steps namin, Panginoon. May establish yung buhay namin, Panginoong Diyos. We will experience sufficient and overflowing grace mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, kaya po, ilagay mo lagi sa aming mga puso't isipan, Panginoon, na higit sa anumang mga batas, ang batas mo ang kinakailangan naming sundin, O Diyos. Habang kami po ay nabubuhay. Unahin namin lagi ito sa aming mga sarili. Maging una ka lagi sa aming mga puso, sa aming mga gawain, Panginoon. Give us a heart that always seek your kingdom and your righteousness, O Lord. Kasi pinangako niyo po, all shall be added unto us, Father. Salamat, Panginoon, hindi kami magkukulang sa taon na ito. Muli naming mararanasan ang inyong pong grace, ang inyong sufficient grace, na sinabi mo rin kay Apostle Paul, Panginoon. Your grace is sufficient, Father God. Kaya, Lord God, sa pagharap namin, sa pagpapatuloy namin, na harapin ang bukas, ano man ang dala po nito, dala namin ang courage, knowing that you are near, Panginoon. Turuan mo kami, tulungan kami na laging mag-abide in your presence, Father God. Sa pamamagitan ng ganitong pagsamba, every Sunday, pakikinig ng iyong mga salita, pakikipag-fellowship, Panginoon, pag-aaral ng iyong mga salita, O Lord, pagkakaroon ng worship sa aming mga tahanan, ng devotion, Panginoon, at patuloy na pagbabasa ng iyong mga salita, day and night, Father God. Give us a heart, Lord God, katulad ng binigay mo kay Joshua, that will meditate on your words, day and night, Panginoon, upang masunod namin ang lahat ng nakasulat doon, at kami nga po ay magtagumpay, Panginoon. Sinabi mo at pinaalala mo sa amin, through obedience, faithfulness, and abiding in your presence, Lord, magiging victorious ulit ang buhay po namin ngayong taon po na ito. Maraming salamat sa paalala niyo sa amin sa umagang ito, Panginoong Diyos. Salamat po, muli naming napanibago ang aming pakikipag-ugnay sa iyo sa pamamagitan ng banal na komunyon. At alam namin, ang healing grace mo sa amin, spiritually and physically, will continue to overflow, Father God. Ingatan mo, Panginoon, ang bawat isa at patuloy na gamitin ang bawat isa, Panginoon. All for your glory and honor, Father God. Sinusuko po namin ang buhay namin, ang lahat sa amin, ang pamilya namin, ang iglesyang ito sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming nagpapalinis sa lahat ng aming karumihan. Anoint us, Father God, habang kami po ay naglilingkod sa iyo. Tumutugon po kaming patuloy sa panawagan mo ng paglilingkod at pagtatapat sa iyong pangalan, Panginoon. Ito po ang aming pagsamo sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Amen. Amen. Ating itaas ang ating mga puso't kamay sa Panginoon. Naway patuloy na pakabanalin at puspusin tayo ng karunungan, pag-ibig, kaaliwan at kapangyarihan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo
at tayo ay patuloy na maging matapang upang sundin ang kanyang kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tayo po'y maupo sa presensya ng ating Panginoon. Okay, alayan po natin ang malakas sa papuring palakpak ang ating Panginoong Diyos. Amen! Amen! Muli po, Happy New Year sa ating lahat. Pero bago po tayo umalis, meron po bang meeting ang council ngayon? May special meeting po ba ang council? Kailan po magmi-meeting ang council? Ayan, siguro po pwedeng mag-special meeting ang council kasi pag-usapan po natin kailan natin gagawin yung atin pong everybody's birthday celebration. Yan. Pero bago po yan, sige, dahil katatapos po ng CYA ng mga kabataan, at least one representative po ng mga kabataan ang mag-extend ng greetings and Thanksgiving sa lahat. And then, short learnings kung ano ang natutunan doon po sa CYA para alam po ng lahat. Sige po, sinong magre-represent? Siyempre, re-represent sila ng presidente ng youth. Ayan, mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Kami pong mga kabataan ay dumalo sa Christmas Youth Assembly noong last December 27 to 30. Ayan po, ang mga kabataan po ay natuto at mas nagpalakasan sa kanilang mga pananampalataya sa ating Panginoon. Ayan, maraming salamat po. Nais po naming magbigay ng pasasalamat sa mga ginamit ng Panginoon na instrumento upang tulungan po kami sa financial aspect. At maraming salamat din po sa buhay ng mga workers na patuloy na sumama sa amin, sinamahan kami sa gawaing ito. At isa po sa napag-aralan at natutunan ng mga kabataan is more of Jesus, less of us. Kami po ay magpapatuloy sa aming mga ministeryong ibinigay ng Panginoon. At asahan po ninyo na ang mga kabataan ay patuloy nyo pong makikitang maglilingkod sa ating nag-iisang Panginoon. Yun lamang po, salamat. Okay po, salamat. Muli po, salamat sa lahat po ng sumuporta. Yan, bago po daw po tayo lumabas, pasok po muna lahat. Let's take a picture sa unang Sunday po natin. Yan, pasok po muna lahat. Pasok po muna lahat po nang nasa labas. Pati yung mga bata, pakitawag po, lahat ng mga bata. Sige, pasok tayong lahat. Yung mga bata po, paupuin natin dito sa harapan ulit. Lahat po ng mga kids po natin na nasa labas. Yan, sige po. Pasok po tayo muna.
Pasok na po! Ayan, in behalf of Tribal Youth Council Officers po, ako po ay nagpapasalamat sa mga nag-avail ng advertisement fundraising po namin. Nandyan na din po yung mga ibang pictures namin during CYA. Tumihingi din po kami ng paumanhin kung may pagkakamali, kung may ano man po. At ayun po, salamat po at purihin po ang Panginoong Diyos sa buhay po ng bawat isa. Yung binigay niyo po ay malaking tulong din po sa fund ng mga kabataan po sa ating tribe dahil mayroon po kaming ini-aim na project ngayon na magagamit ng buong Pangasinan tribe po, hindi lang po ng youth tribe, kundi magagamit nating lahat. Ito po yung tinatawag nating sound system para po every gatherings, every activities natin, kabataan man, matanda, or kahit sino man po, magagamit po natin iyon. Kaya po laking pasasalamat po namin dahil nagiging kabahagi po kayo sa mga sa pag-achieve namin ng plano na ito, ng project na ito. Ayan, salamat po sa Diyos po ang papuri. Okay, sige po. Puna po tayo. Sige, tingin po kay Mac. Smile! Hawaki! Okay. God bless everyone po. See you again next Sunday. Ingatan po tayo at pagpalain ng atin pong Panginoong Diyos. Let us sing, I love you with the love of the Lord. No, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. God bless po. The glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Sama po! Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. God bless everyone po. God bless. See you next Sunday. Sa lahat po ng kabataan sa labas, pumasok po tayo at tayo kumuha ng picture. Yes. Sige po, council daw po. Short lang po. Council. Council po. Meeting tayo, Baset. Ate Fresh, Laki-laki na siya. Oh, sa lahat po ng ganda kabataan. bata yan.